Isang mapagpalang araw, Olongapo. Narito na naman ang kauna-unahang digital news program ng ating syudad, ang Batangapo News TV, upang maghatid ng mga makabuluhang impormasyon at kaganapan sa loob ng isang linggo na nakalap ng ating news team. Ako po si Abigail Gracia Legaspi at narito ang headlines. Bagong Police City Director itinalaga sa Olongapo. Measles outbreak idineklara. 60 seconds with Metro Olongapo Chamber of Commerce Incorporated Chairman Aurelio Pineda. At biyaheng ka po, samahan nating silipin kung saan ang susunod na biyahe ni biyaherong David Bayano. Itinalaga bilang bagong Olongapo City Police Office Director ng syudad si Police Senior Superintendent Pedrito de los Reyes nito lamang linggo. Si de los Reyes ay tubong barangay Mabayuhan at nagmula sa NCRPO Southern Police District Pateros bilang Chief of Police bago na-assign sa Olongapo. Hindi na namin kayang bantayan kayo lang 24/7, so kailangan po rin namin ang inyong tulong. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng impormasyon, ma-action na agad natin ang ating mga hinaharap na problema. Iba't ibang reaksyon ang natanggap ni de los Reyes sa pagbabalik niya sa Olongapo sa social media, ngunit karamihan dito ay positibo at tiwala sa kakayahan niyang ayusin ang peace and order sa lungsod. Sa mga magsing-irog na nais ng mag-isang dibdib, narito na ang inyong pagkakataon para gawin ito. Kasado na ang mass wedding na handog ni Mayor Roland Paulino sa Araw ng Mga Puso. Para sa detalye, narito ang report ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Nasa kaligitnaan na tayo ng buwan ng Enero at ilang araw na lang, sasapit na ang buwan ng Mga Puso. Dahil dito, ay handang-handa na ang lokal na pamahalaan ng Olongapo para bigyang katuparan ang kinakamit na pag-iisang dibdib ng mga magsing-irog sa pamamagitan ng pag-iisang dibdib o kasal. Isang mass wedding sa Araw ng Mga Puso ang handog ni Mayor Roland Paulino para sa mga nais magpakasal at pagtibayin ang kanilang relasyon. Tinatayang aabot sa 150 pares ang mag-iisang dibdib sa naturang okasyon. Hindi lang kasal ang handog ni Mayor Paulino, kasama na dito ang libreng reception para sa bisita ng mga magsing-irog at regalo para sa kanila. Inanya ko po ang lahat na magkakaroon po tayo nitong Feb 14 ng mass wedding. Ito po ay sa pamamagitan ng kagandahan loob ng ating Mayor Roland C. Paulino. Sa ngayon po tayo ay naghahanap ng mga couples po na nagsasama sa loob ng 5 taon, pero kailangan po ay sila ay parehas na single at nasa legal na edad. Binibigyan po kayo hanggang February 3 dahil meron po kasing 10 araw na posting na kinakailangan para maproseso po ang mga lisensya na gagamitin po sa pagkakasal. Ang aming tanggapan ay bukas po mula 8 o'clock hanggang 5 o'clock. Mula Monday to Friday po. Kaya't ano pa ang inaantay nyo mga lovers, parents na matagal nang nagsasama ngunit walang pagkakataong makasal sa dahilan ng kahirapang pampinansyal? Mga may bahay, ito na ang inyong pagkakataon na madala ang matagal nang minimithi na apelyido ng inyong mahal na asawa. Cathy Mancao Ramos para sa Batangapo News TV. Red Cross Building formal nang binuksan sa Magsaysay Drive. Para sa buong report, narito si kasamang Ray Toledo. Pinangunahan ni dating Senador Richard Gordon ang formal na pagbubukas ng Philippine National Red Cross Building na mahatagpuan sa Magsaysay Drive. Isang ribbon cutting ceremony at blessing na pinangunahan ni Reverend Father Kenneth Masong ang ginanap upang pasinayaan ang pagbubukas ng PRC Building Olongapo. Ito ang gagawin nating modelo sa buong Pilipinas ng mga Red Cross chapters. May negosyo sa baba para may pagkakakitahan, pambayad sa kuryente, pambayad sa ilaw, maganda ang blood bank para may serbisyo, maaliwalas. Pagpunta ng tao, hindi mahihiya. Ikaw ay mabibigyan ng tulong karakaraka. Diniluhan din ng mga opisyales ng lungsod katulad ni City Administrator Mayor Malabute, mga kagawad, volunteers at ilang pang mga bisita ng naturang okasyon. Para sa Batangapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Measles outbreak idineklara sa Olongapo. Narito ang ulat na hatid ni Ms. Cathy Mancao Ramos.
Mataas na bilang na nagkakasakit ng tigdas ang naging dahilan kung bakit nagdeklara ng measles outbreak ang syudad nitong linggo. Lalo pa itong lumala kung hindi naging maagap ang City Health Office sa pamumuno ni Dr. Roderick Bustamante. Ito umano ay pinag-utos ni Olongapo Mayor Roland Paulino bago pa man ideklara ng sangguniang panglungsod ang naturang outbreak. Ayon sa mga doktor, ang measles or tigdas ay karaniwang nakukuha sa ganitong panahon at airborne umano ito kaya't madaling makahawa. Ito ay sanhi ng isang virus, we call it rubeola virus. Ang mga unang simptomas nito ay fever, number 1, mataas na lagnat. Pangalawa, magkakaroon ka ng cough, ubo, coryza, yung pagtutulo ng sipon, at conjunctivitis, yung pamumula ng mata. Gumagaling din. Usually, it takes mga nasa 3 to 5 days ang illness. Kaya lang, pag nagkaroon ng komplikasyon, ito ay pwede rin makamatay. Sa kasalukuyan ay may 17 admitted sa James L. Gordon Memorial Hospital, samantalang 68 ang outpatients at 55 na ang nakadischarge para sa kabuuang 140 na suspected na pasyente ng may tigdas. Madali pong lunasan ng karamdaman kung maaagapan, kaya sa mga nakakaramdam ng sintomas, agad po nating idulog sa pinakamalapit na health center at ospital. Para sa Batanggapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Pista ng Santo Niño naging makulay. Para sa report, narito si kasamang Ray Toledo. Ipinagdiwang nitong nakaraang linggo ang Pista ng Santo Niño sa Barangay Santa Rita at Barangay Mabayuan. Nagkaroon po tayo ng maraming mga calamities, lalo na dito sa amin sa Santa Rita. Talaga pong siya po ang nakagabay sa mga tao. Inumpisahan ang pagdiriwang ng naturang Pista ng Santo Niño sa isang misa na dinaluhan ni First Lady Cynthia Paulino at mga deboto. Masayang pinarada ng mga deboto, matanda man o bata ang Santo Niño sa Barangay Santa Rita. Samantala, ganon din ang naging eksena sa Barangay Mabayuan. Naging highlight sa naturang okasyon ang pag-ikot ng iba't ibang image ng Santo Niño sa iba't ibang bahay sa pangunguna ng mga deboto sa naturang barangay. Dinarayo ng mga panatiko at deboto ang kapistahan ni Santo Niño taon-taon. Sa katunayan, maraming mga tao mula sa mga karatig barangay at bayan ang pumupunta rito para sa kanilang mga panata at tuloy mahawakan at mahalikan ang poong Santo Niño. Ito ay nagpapatunay lamang na ang mga Pilipino ay likas na makadiyos at relihiyoso. Para sa Batanggapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. I was born in Olongapo in 1948. As a family man, I have 3 children. I have 7 grandchildren. We've been married since 1976, so that makes me a husband for 37 years. I'm supposed to preside over board meetings. Fortunately, I'm able to guide the club, no? And we are in an arrangement where the president of the club confides in me on what he wants and what he needs. Naging partnership eh. One thing that we have always imbued in ourselves is talagang gusto namin tumulong both sa mga businessmen at saka sa city. Paano ba tayo makakatulong? Well, one is all our employees will definitely be from Olongapo. 10 years from now, we are betting on it, no? We are quite confident. 80+% of the people, Filipinos, feel that 2014 will be a better year. And just like us, no? US Consul General bumisita sa Olongapo. Narito ang ulat na hatid ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Bumisita sa lungsod si US Consul General Donna Blair upang kamustahin ang syudad matapos ang sunod-sunod na kalamidad na nangyari noong nakaraang taon. Sinalubong si Blair ni Olongapo City Mayor Roland Paulino at mga opisyalis ng lungsod. Ayon kay Mayor Roland Paulino, ang naturang pagbisita ni Blair ay magandang senyales ng relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at sa Olongapo City. Matatandaan na ang Subic Bay Freeport ay dating base militar ng Amerikano
at karamihan sa mga empleyado nito ay mga Olongapeño. Laking tuwa ni Blair sa mainit na pagsalubong ng buong lungsod sa kanila. Para sa Batanggapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Hindi ka tunay na Batanggapo kung di mo siya kilala. Masayahin at laging nasa kalsada. Alamin natin ang buong kwento ni Daddy sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ni DJ Nicole Jose. Kung iisipin natin, mabuti pa siya. Inosente. Maaaring nakikita ang mga hindi magandang pangyayari sa paligid niya. Subalit, hindi niya masyadong nadarama. Hindi niya ipinag-aalala. Ano nga kaya ang nasa isip ng isang katulad niya? Paano nga kayang maging isang isip? Bata. Manidala tok mi jeraway to mi jeraw. Tok mi jeraway to mi jeraw. Namani ya aw. Anyo niya'y matanda na, isip niya'y batang-bata, na ayon sa isang eksperto'y nasa mga 2 hanggang 4 na taong gulang pa lamang. Parang hindi ka taga-Olongapo kung hindi mo siya kilala. Daddy kung tawagin siya ng halos lahat ng nakakakita at nakakasalubong niya. Malayo pa lang yan, sumisigaw na yan. Iniisa-isa niya yung pangalan namin. Pero yung kabisado niyang pangalan, yung pangalan ni Lala kasi girlfriend niya nga daw yun. Ilala! Mahal na mahal kita! Walang iba! Sabi niya. I like you, wala iba. Palabati, palakaibigan siya. Mapagbiro, pilyo. Mabait naman po kasi yung mga kasama niya, nakikita ko mga bata rin po na na nakikisayaw din every time na nagsasayaw siya, sumasayaw din yung mga bata kasama niya po. Pag mangingi, kahit hindi ka bigyan, hindi naman siya masasabi na, madamot, hindi siya ganun. Okay lang sa kanya. O sige te, balik ha. Maya te ha, ganun lang yun siya. Mag-iipon siya ng pera, tapos papaprint niya, papa-edit niya pa yung picture niya. Customer po siya, nagbabayad po siya, papalaminate niya. Tapos ikikwentas niya na yung picture niya. Noel Galicia ang pangalan niya. Nasa mahigit 40 taong gulang na. Lumpo o tupi kung siya'y tawagin ng kanyang mga kamag-anak. Lumpo kasi ipinanganak siyang hindi makalakad at nakuha lamang sa hilot ng kanyang ina. Inot. Oh. At tupi dahil sa anyo ng kanang tainga niya. Nasa kalagay lang siya sa batya noon. Doon siya inuupulan daw siya ni nanay doon. Hanggang sa hinihilot siya kasi manghilot niya yung biyanan ko. Hinihilot-hilot yung paa niya. Hanggang sa natuto na siyang maglakad. 18 silang magkakapatid. Isang kaibigan ng pamilya ang sinubukang ipasok siya sa eskwela, subalit hindi din niya natapos ang ikaunang baitang niya. Buhay pa yung biyanan ko. Sabi sa akin, bantayan ko nga daw po siya. Ako po nagpapaligo, ako nag-aalala. Hindi nila sumusunod sa akin, pero sa iba hindi. Sa mga kapatid niya, ayaw niya rin. Siguro sa pag-aano, alam niya siguro kung sino nag-aasikaso sa kanya. Paliguan ko po siya, kakain. Pagkatapos po niya kumain, maligo, yun. Alis na siya. Nasaksihan namin ang halos 1 araw ng buhay niya. Simula pagkain ng almusal, paliligo at pag-alis ng bahay na kung tawagin niya'y pag-iipon. Nanghihingi kasi siya. Madalas na ginagawa din ang animo'y pagtulong sa mga drivers ng paalis ng mga sasakyan, partikular sa Magsaysay Drive. Hello po, ganon. Pamasko po, hingi po pera, pagka binigyan mo, salamat. Tapos masaya na siya, tambul-tambul na. Meron pa siyang ID. Tapos yung costume niya, minsan iba-iba din. Iyan ang nakikita namin sa kanya. Ang naiipon niya ay naipambibili ng kung anong bagay na gustuhin niya. At ang iba ay ibinibigay sa hipag niya upang ipambili din ng ilang kailangan sa tahanan nila. Nakakatulong din po. Kahit paano na pag nagbigay siya sa akin, nakakatulong pambili rin ng bigas. Mapagbigay siya, hindi siya madamot. Maliliit na bagay sa kanya ay malaking kasiyahan na ang dulot. Mabait naman si Daddy, hindi naman yan siya maramot pagka ano. Kahit yan sila, kahit sino dito. Lahat, kakilala niya. Pasado 1 na ng hapon, pare-pareho na kaming gutom. Tinanong ko siya kung saan niya gustong kumain. Takdo. Hindi, Jollibee. Sa Jollibee daw, marunong siyang kumain mag-isa. Malinis, simot. We could see sa pang-araw-araw na maobserbahan natin si Daddy, we could see there is a certain amount of challenge talaga psychologically or cognitively. But we cannot tell or we cannot fully say na siya ay merong mental retardation because with our experience with Daddy or si Noel nga, you can talk to him
He can respond well, magandang kanyang cognition. Psychologically, kaya niya makipag-usap ng maayos. He can understand. At makikita mo, bagamat yun yung trabaho niya, you could see him surviving regularly sa bawat araw ng kanyang paggalaw dyan sa Magsaysay o saan mang lugar dito sa Olongapo. Hindi baliw si Noel, mentally challenged o mentally retarded siya. Sa kabila nito, may mga katangian siya na kahanga-hanga. Ang pagtitiwala ay angking niya. Pag sinabi mo sa kanyang mamaya ay okay na. Ang pagiging mapagpasalamat sa kaliit-liitang bagay na nagagawa sa kanya. Thank you ay lagi mong maririnig sa kanya. Suporta ang kailangan ni Daddy. Suporta mula sa pamilya niya, gayon din mula sa iba pang mga taong nakapaligid sa kanya. Huwag natin siyang saktan, huwag natin siyang kutyain dahil tulad natin ay meron din siyang damdamin. Ang pakikipaglaban upang mabuhay ay kanya ding taglay. Titikol, matitawal iba. Karapatan niya, karapatan natin, wala namang pinag-iba. Totoong naiiba siya, pero hindi siya kailanman karapat-dapat makaranas ng pang-aalipusta. Importante ding lumagay tayo sa lugar ng iba. Kahit paminsan-minsan, kahit sa isip lang. Para sa isa na namang Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batang Gapon News TV. Ako po si Kathleen DJ Nicole Jose, nag-uulat. Sa biyaheng Gapo, samahan natin si biyaherong David Bayarong ma-experience ang mga kakaibang water sports activities sa Networks Jet Sports. Siguradong hindi makukompleto ang Olongapo experience mo kung hindi mo susubukan ang mga water sports activities. Dito sa Networks Jet Sports, matatagpuan mo ang mga water sports activity na ikatutuwa mo. From banana boat, jet ski, parasailing, at syempre, ang tanging dito lang sa Network Jet Sport pwede mong gawin, ang flyboard. Kung gusto mong ma-experience ang mala Ironman na paglipad, punta na sa Network Jet Sports. Lahat ng yan mapapanood sa full episode ng Biyaheng Gapo next week. Ako ulit si David Bayarong para sa Batang Gapo News TV. Para sa ulat pang kabuhayan, iniimbitahan ko po kayo sa kauna-unahang Jobs and Trade Fair para sa taong 2014. Ito ay gaganapin ngayong January 31, Friday, sa Rizal Triangle Multipurpose Covered Court. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Labor, POEA, Pag-ibig Fund, SBMA Labor Center at ng Siyudad ng Olongapo. Samantala hindi ng mga free livelihood trainings mula sa ating Livelihood and Cooperative Development Office. Magsadya agad sa kanilang opisina sa second floor ng City Hall para magpalista dahil limited slots lang ang available sa bawat training course. Tapos na naman po ang isang linggo. Para sa Batang Gapo News TV, ako si Abigail Gracia Legazpi, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!